Araw ng Biyernes, alas 5 ng hapon, karamihan sa mga estudyante ay nasa daan na pauwi sa kani-kanilang bahay. Habang si Mark ay palabas pa lang ito mula sa kanilang classroom dahil pinaglinis muna ito ng kanilang guro. Habang naglalakad mula sa kanilang school grounds papuntang gate, ay may naririnig itong tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito nililingon dahil alam na nito kung sino ang tumatawag sa kanyang pangalan. Sandali itong huminto para antayin ang tumatawag sa kanya. At hindi nga siya nagkamali, si Jasper, ang kanyang pinsang adik sa mga computer games. Nagkatinginan lang ang dalawa nang maabutan ni Jasper si Mark, at sabay na silang naglakad papalabas sa kanilang eskwelahan. Habang naglalakad ay nagkwekwentuhan lang ang dalawa tungkol sa mga nangyari sa araw na ito. Hanggang sa umabot na ang kanilang kwentuhan tungkol sa kanilang mga nilalarong computer games. At dahil walking distance lang ang kanilang bahay sa kanilang paaralan at mga computer shop na kanilang tinatambayan, ay madalas na late na silang nakakauwi sa kani-kanilang mga bahay. Nasanay na lang ang kanilang mga magulang, pero sa araw lang ng Biyernes sila nagbababad ng paglalaro dahil Sabado kinabukasan at walang pasok. At dating gawi, niyaya na naman ni Jasper ang kanyang pinsang si Mark na maglaro muna. Dagdag pa nito na may bagong bukas na computer shop daw sa kabilang kalye, papasok sa iskinita malapit sa bahay ni na Jasper, at dahil bagong bukas ay may discount daw. Kwentuhan lang ang dalawa habang naglalakad sila papunta sa bagong bukas na computer shop. At dahil kakaunti pa lang ang nakakaalam sa bagong bukas na computer shop, ay kakaunti pa lang ang nakakaalam dito. Sigurado sa oras na ito ay kakaunti pa lang ang naglalaro, dahil hindi pa nadidiskubre ng mga iba nating kaklas itong bagong bukas na shop na ito, wika ni Jasper. Sumang-ayon naman dito si Mark. Mga ilang sandali lang ay tanaw na nila ang naturang computer shop, mga ilang metrong lakaran na lang ito ay makakarating na sila. Panigurado gagabihin na naman tayo sa pag-uwi nito, wika ni Mark. Di bale, Sabado naman bukas. Kahit dito na tayo matulog, wika ni Jasper, sabay tawa ng malakas. Sana lang hindi ako bungangaan ni inay pagka-uwi ko ng bahay. Siguradong malalagot na naman ako, wika ni Mark, at sabay silang tumawa. Pagpasok nila sa loob ng computer shop, ay napakarami pang bakanteng unit. Ayos, makapaglalaro na kami agad, sa isip ni Mark habang hinihintay niya si Jasper na nakikipag-usap sa bantay ng naturang computer shop. Bago sila mag-login, ay nag-text muna si Mark sa kanyang kapatid na babae na gagabihin sila ng kanyang pinsan na si Jasper. Makaraan ng ilang sandali ay humanap na sila ng kanya-kanyang pwesto at nagsimula ng maglaro. Tulad ng nakagawian nila, ay naglaro muna sila ng Dota. Halos 2, 3 o 4 na game sila sa isang araw kapag Dota ang kanilang nilalaro, dahil ang larong ito ay matagal matapos, kaya kadalasan ay ginagabi sila sa pag-uwi. Sa concentrate nila sa paglalaro, ay hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Tutok na tutok pa rin sila sa paglalaro kahit alam nilang silang 3 na lang ng bantay ng computer shop ang nandoon. Panglimang laro na nila ito ng Dota, pero di nila alintana ang oras at tuloy-tuloy pa rin ang paglalaro. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Jasper, hindi niya muna ito sinagot dahil busy ang kanyang mga kamay sa pag-click at pagpindot ng keyboard. Tinignan niya lang ito kung sino ang tumatawag at balik screen ulit ang kanyang paningin. Nakita niya na ang kanyang nanay ang tumatawag, panigurado na galit na ito dahil gabing-gabi na at hindi pa siya nakakauwi. Dahil naiirita na, ay sinagot na rin ni Jasper ang kanyang tawag, at dito nga ay nakabubulahaw na tinig ng kanyang nanay mula sa kabilang linya ang kanyang narinig.
Halos marinig ni Mark ang tinig ng nanay ni Jasper sa kanyang cellphone, kaya napapatingin ito. Habang si Jasper naman ay sinusubukang kumbinsihin ang kanyang nanay na malapit nang matapos ang kanilang nilalaro, at pagkatapos din nito ay uwi na agad sila. Kung ano-anong pangbobola na lang ang sinasabi ni Jasper sa kanyang nanay para lang ma-extend ang paglalaro nila, dahil parehong ayaw nilang mag-quit sa kanilang nilalaro, at isa pa ay malapit na din itong matapos. Ilang sandali lang ay natapos na ang kanilang nilalaro. Agad na kinausap ni Jasper si Mark na umuwi na at nagagalit na ang kanyang nanay, at sumang-ayon naman dito si Mark. Madilim na nang lumabas sina Mark at Jasper mula sa kanilang pinuntahang computer shop. Hindi nila alam na pundi pala ang ilang mga ilaw sa iskinita na kanilang dinadaanan. Kaya pagdating sa iskinita ay madilim, buti na lang ay malakas ang flashlight ng kanilang cellphone, at iyon ang kanilang nagsilbing tanglaw. Habang naglalakad ay nagkwekwentuhan sila, pinagkwekwentuhan nila kung paano sila hindi papagalitan ng kanilang magulang dahil ginabi sila sa paglalaro. Parehong kinakabahan ang dalawa, hindi dahil sa dilim ng kanilang dinadaanan, kundi dahil sa kanilang mga magulang na naghihintay sa kanilang pag-uwi sa 10 oras na ng gabi, dahil lamang sa paglalaro ng computer games. Napatahimik na lang ang dalawa habang naglalakad, dahil wala silang maisip na paraan, dahil kahit anong isipin nilang palusot ay siguradong hindi nila ito paniniwalaan, dahil alam ng kanilang mga magulang na mahilig silang maglaro, panigurado na mapapagalitan na naman sila. Ilang sandali lang ay nagpaalam na si Jasper kay Mark, dahil liliko na ito sa kabilang iskinita papunta sa kanilang bahay. Hinatid naman ito ng tingin ni Mark, at nagpatuloy na rin ito sa paglalakad. Medyo malayo pa ang lalakarin ni Mark, at mag-isa na lang itong maglalakad. Tahimik na naglalakad si Mark nang biglang may sumulpot na babae mula sa kanyang likuran. Nagtaka ito, dahil wala naman silang napansin sumusunod sa kanilang babae kanina, habang naglalakad sila kanina ni Jasper. Mabilis itong maglakad na tila ba nagmamadali. Hindi niya mamukahan kung kilala niya ba ito, o kung taga dito din ba sa kanilang baryo, para makikisabay sana ito sa paglalakad, pero naisip niya kung taga dito man sa kanila, ay makikilala niya agad ito dahil marami siyang kakilala, at marami din nakakakilala sa kanya. Eh di sana kinausap na siya, kaya naisip ni Mark na baka bagong lipat ito sa kanilang baryo o baka dayo. Tahimik lang silang naglalakad, gusto sana itong kausapin ni Mark pero parang nag-aalangan ito, hindi niya alam kung bakit, hindi naman siya nahihiya. Sa gitna ng paglalakad, ay may narinig si Mark na tila ba may nahulog na nagmula sa kasunod nitong babae, hanggang sa makita niya ang isang pulang wallet. Maaaring wallet ito ng babaeng kasunod niya, at nahulog niya ito. Kaya hindi ito nagdalawang isip, at pinulot niya ito para iabot sa naturang babae.
Sinubukan niya itong tawagin at sabihing nahulog niya ang kanyang wallet. Pero parang walang narinig ang babae, at patuloy pa rin ito sa paglalakad. Sa pangalawang pagkakataon ay sinubukan niya ulit itong tawagin. Pero wala pa rin tugon ang naturang babae, at tuloy-tuloy pa rin ito sa paglalakad, na tila ba walang naririnig. Kaya nagdesisyon itong habulin na lang, kaya lakad-takbo itong hinabol niya para iabot ang naturang wallet. Nang maabutan na niya ito, ay sinabi niya ulit sa babae na nahulog niya ang kanyang wallet, at hawak niya ito. Ilang sandali lang ay biglang huminto sa paglalakad ang babae, at tahimik itong nakatayo. Habang patuloy na kinakausap naman nito ni Mark, sabay abot ng wallet sa naturang babae. Pero wala pa rin reaksyon ang babae sa pagkakatayo. Tahimik lang ito, nang mapansin ni Mark na unti-unting pumipihit ang ulo ng babae papatalikod papunta sa kanya. Nagulat si Mark sa kanyang nakita, dahil hindi magagawa ng normal na tao iyon. Nagmistulang robot ang ulo ng babae, dahil umikot ito ng 360 degrees, at dagdag pa nito ang blanko niyang mga mata, purong puti, at mga naglalakihang mga ugat sa paligid ng kanyang mga mata, kaya napaatras na lang ito sa pagkagulat. Unti-unting ngumiti ang babae ng pagkalaki-laki hanggang umabot ang ngiti nito sa kanyang tainga. Agad na gumapang ang takot sa buong katawan ni Mark, at hindi na niya magawang ihakbang pa ang kanyang mga paa dahil sa labis na takot at pagkabigla. Kasabay nito ang patuloy naman na paglabas ng itim na likido mula sa napakalaking bunganga ng babae. Halos maligo na ang babae sa itim na likido na nanggagaling mula sa kanyang napakalaking bunganga. Grabing panginginig ang nararamdaman ni Mark. Halos wala ng lakas pa ang mga tuhod nito, pakiramdam niya ay paralisado na ang kanyang tuhod. Dahil sa sobrang takot ay hindi na napigilan ni Mark ang kanyang ihi na naipon sa mahaba nitong paglalaro kanina, at tuluyan na itong kumawala at umagos na tila ba isang irigasyon sa lakas. Hanggang sa napansin ni Mark na unti-unting naglalaho ang nakakatakot na babae sa kanyang harapan. Unti-unti itong nalulusaw hanggang sa tuluyan na itong naglalaho. Doon pa lang siya nagkaroon ng lakas ng loob at nakagalaw, wala siyang sinayang na sandali, at tila sasakyan na humarurot sa sobrang bilis nitong tumakbo, at nangako sa sarili na hinding-hindi na ito magpapagabi sa daan kahit kailan.